Alam niyo po ako, kung sa usapin ng pelikula ni Robin Padilla, noon, tandang-tanda ko pa yan yung ang utol kong hoodlum. Meron akong text niyan, yung pinipitik na ganon, yung text. Meron akong text niyan. Hindi ko binuksan kasi idol ko noon si Robin Padilla dun sa Ang Utol Kong Hoodlum. Gustong gusto ko yung pelikula niya na yun. Astig na astig. Meron nga dun sa amin yung yung puno ng saging ng lola ko. Talagang ginagawa kong praktisan yun. Pinagsusuntok ko kasi gustong gusto ko yung ginagawang action noon ni Robin Padilla eh. Tapos yung nauso pa yung mga tali-tali noon sa nakabaliktad yung sombrero. Ganyan, naku, talagang parang ina-idol ko pa noon si Robin Padilla. Pero pagdating po dito sa usaping politika, pagdating po nung pumasok na po siya sa politika, nawala respeto ko sa bobong to. Talaga sabi ko, napaka-bobo nito. Talagang wineponize ni Digong ang kasikatan ni Robin para maging kanyang tagapagtanggol in the future. Yun yung nakikita kong dahilan dito. Kaya po lang yan ginawang senador ni Digong. Ngayon, sa usapin ng balat sibuyas, nasinghalan lang to ni Kiko Pangilinan eh. Ethics complaint ang gustong gawin eh. Ayaw pang makipagkamay, ayaw pang makipag-areglo. Lumapit pa si Kiko Pangilinan para makipag-ayos, ayaw po nitong tokmol na to. Sino balat sibuyas? Diba? Ngayon dito, sinoplak siya ni Yusek Ler Castro. Yusek, babalikan ko lang yung naging foreign trip sa Canada, yung na-experience nyo doon sa mga allegedly mga airports na i-deport daw yung mga na-involved doon sa tawagin na lang natin nag-confront sa inyo. Base daw sa pakikipag-ugnayan sa DFA kung meron man. Totoo po ba yung magkakaroon ng deportation dito sa mga airport? Nung nangyari po kasi ito, hindi po ako nagsumbong. Hindi ko po agad ito pinaalam. Dahil wala po sana akong balak na palakihin. Pero nung dumating kami sa Philcom, kaya hindi namin alam na kumalaga pala yung video. So doon lang namin nalaman na talagang balak or parang may agenda sila na ito ay ipakalat. So dahil dyan, mas nakita ng iba nating mga kababayan yung mga ginawa nila na hindi maganda habang kami ay nagtatrabaho sa bansang Canada. So, hindi din po tayo nagsabi kahit kay Secretary Dave Gomez, wala dahil after namin na-experience yun, ay dumiretso na lang kami sa ibang venue para matapos yung aming video shoot para sa pag-present ng highlights ng ginawa ng Pangulo sa Canada. So, nalaman na nga lang namin na kami pa yung sinabihan na may kumakalat na video. Hindi po tayo nagsumbong, hindi po natin alam kung merong gagawing aksyon ang Philippine Embassy, ang Ambassador at ang Consul General sa Canada, pero as far as I'm concerned, wala po kami isinumbong. Nagkataon lang po na kumalat siya siguro dahil sa ibang mga kababayan natin. At the same time, siguro yung kumuha ng video, yun talaga yung purpose nila. So, wala kami gawang video, hindi po galing sa amin ng video, sa kanila po galing. So, kung ano po ang magiging tugon dito ng DFA, mas maaari po siguro na i-address na lamang natin dito kay Secretary Tess Lazaro. Kasi last point regarding this, nagkaroon ng reaction si Senador Robin Padilla at ang sabi niya sa inyo, huwag daw kayo maging... Yan dapat i-pursue na makasuhan, mabigyan ng leksyon, ito pong mga DDS na nanggulo doon po sa sa event na iyon ni PBBM at nanugod kay Yusek Ler Castro. Actually, sa totoo lang po, kayan ay mga Pilipino or kayan ay mga naging immigrant na yung Canadian citizen na sila doon, mas lalo silang dapat maparusahan kung Canadian citizen na sila roon. Kasi po,
sa sinusumpaan na na tungkulin o tagubilin o rules ng mga migrante sa Canada. Isa po diyan ang sinumpaan nila na sila po'y magpapanatili ng kapayapaan, paggalang, pagrespeto sa lahat po ng tauhan ng gobyerno, sa mga diplomat, which is sila yung diplomat. Sila Attorney Claire Castro yung diplomat. So sana mabigyan po ng action yan. Kasi alam niyo po ito hindi lang po yan ngayon manggugulo. Kasi sa 2028 matatalo si Sara Duterte. Let's say ang maupong presidente kunwari lang si Alden Richards. Kunwari lang si Alden Richards na naging presidente ng Pilipinas. Siya yung nanalong presidente ng Pilipinas. Pag pumunta po ng Canada si Alden Richards, manggugulo na naman yan. Kasi ganyan ang mga DDS Ang utak niyan parang mga na-virusan na ng zombie. Ngayon, syempre, kunwari, nanalo na si Alden Richards, nagpunta ng Canada, natapos na yung termino. O let's say, 2034, ang nanalo namang presidente si Coco Martin. Pagpunta ni Coco Martin sa Canada, magwo-working visit siya doon, manggugulo na naman ang mga DDS. Kasi hindi nila matanggap yung kanilang Sara Duterte, kanilang Pulong, kanilang Kitty, kanilang Baste Duterte ay hindi po makabalik ng Malacanang. Kaya dapat po yan, supilin na ngayon pa lang. Bigyan na po ng leksyon yan. To the full extent of the law ng Canada. At kung may nalabag po sila bilang mga Pilipino, parusahan din dito sa ating bansa. Wala dapat makaligtas dyan. Kasi grabe po yung ginawa nilang pambabastos. Oo nga, hindi naman sila nagtagumpay. Naging matagumpay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Si PBBM ang champion, nanalo siya. 2.5 billion pesos po na investment ang kanyang naiuwi mula po sa Canada. So, ibig sabihin, hindi po umubra yung paninira nitong mga bobong DDS na ito. So, ang dapat po dito na gawin, bigyan ng leksyon, baka pwede, pa-deport na lang, kasi nanggugulo lang naman sila dun sa Canada, at mga palamunin lang naman to ng mga APAM, at balita ko nga po, yung ibang sumama dyan sa rally, ay mga pokpok. Dyan po sa Canada. Ito po kung kani-kaninong mga APAM kumakabit, kung kani-kaninong puti kumakabit, para po mamuhay lamang, may makain sa Canada. Yung iba dito, baon sa utang, yung iba dito, homeless, yung iba, wala pong trabaho. Kaya po, nung nayaka, sama kayo sa rally, anti-BBM tayo, may libreng pansit saka $50. Sumama na po sila. $50 na yun Laman tiyan din yun. Diba? Kesa mga pa sila doon, mga mambuisit pa sila doon sa Canada, i-deport na lang dito. Tapos pagdating dito, dito po siguro pinakamainam. Baka kung may kaso silang matanggap dito, kasuhan na. Tapos, itulad na lang kay Echegaray. Diba? Kilala niyo si Echegaray? In Balat Sibuyas, saying that public service comes with scrutiny and even insults. Opo, mas maganda po sana kung nagsalita muna si Senator Robin Padilla at inalam niya ang buong kwento bago siya nagsalita na Balat Sibuyas. Unang-una, Putangin na si Robin Padilla Balat Sibuyas Nasinghalan lang ni Kiko Pangilinan Nag-alasyawin tulad sinabi ko kanina, hindi po kami ang nagpakalat ng video. Wala po kaming balak na ito ay palakihin. Pero lumalabas na sila yung malamang yung sino ang nangharas o gumawa ng video sa amin sa Canada. Sila yung nagpakalat ng video para sa kanilang content na i-spread nila sa kanilang mga kaalyado o sa mga trolls. Never kami kumuha sa video. Makikita niyo po,
May mga dala kaming papel dahil kami ay gagawa sana ng isang video shoot. At pangatlo, hindi kami nagsulat. Hindi kami ang nagpaunang magpakala nito. Nung nagdoon po ako kasamang NPC during dinner, sabi po sa akin ni Ivan Maylina kung ako ay sasagot. At sabi ko, huwag nilang palakihin, hindi na ako magbibigay ng anumang komento. Pero nabasa ko po kasi yung message ni Ivy. Tinatanong niya kung ano ang komento ko sa nangyari. So, since hindi naman ako makakasagot agad sa NPC sa Manila, so sabi ko ngayon kay Ivan, sige, sasagutin ko na lang, then kayo na lang ang mag-share sa NPC Manila. Yun lang po ang naging daan para sumagot ako, pero initially, ayoko na sumagot. Ngayon, pag-uusapan ba ang balat sibuyas? Unang-una po, siguro mas maganda na masabi niya rin ito, o mismo ni Senator Maurice Padilla sa sarili niya. Dahil hindi po tayo balat sibuyas, hindi po tayo umaalma, katulad ng ibang ginagawa na tinaasan lang ng boses, dahil sa kanyang pagsisingit or pag-interrupt sa pagsasalita ng isang senador ay biglang umalma na at medyo nag-alburuto. Yan po ang totoong balat sibuyas. But at the same time, hindi to issue ng pagiging balat sibuyas. Issue ito ng mga Pilipino na nagpapakita ng kagaspangan ng ugali. Sinabi po natin na karapatan ng bawat isa ang freedom of expression. Pero, ang pagsasabi ba, so magaganda lang natin ito kay Senator Robin Padilla, ito-tolerate niya ba ang mga kapwa niya Pilipino o maybe kaalyado niya o ang naratibo katulad na kanyang mga kaalyado? Ang mga salitang, mamatay ka na sana, o kaya ang pagmumura na PI, hindi isang beses, hindi dalawang beses, ito-tolerate niya ba yan? Kasi pag tinolerate natin yan, ang masasabi ng mga kabataan ngayon, tama lang palang magmura at magdasal ng kamatayan ng iba. Kaya ba, hindi niya man lang pinagsasabihan o hindi man lang niya inalarmahan ang Vice Presidente nung ito ay nagmura. Minura ng minura ang Pangulo natin at pinagbantaan pa ng buhay. Yan ba ay natotolerate ni Senator Robin Padilla para sabihin na balat sibuyas ang isang tao? At meron pa po akong nabasa kung tama ang aking basa sa isang post ng SMNI News Online. Ito ang sinabi daw ni Senator Robin Padilla. Pinili natin ang trabahong ito, kaya tanggapin natin lahat ang pag-aalipusta. Dahil ang bayan ay ibiningit na natin sa kawalan. So ulitin po natin, ang pag-aalipusta ay normal pero hindi ang pagmura at hindi ang pagdarasal ng kamatayan ng ibang tao. Hindi po yan mga Pilipino, hindi po yan mga Diyos at hindi po yan mga bayan. At pakitanong na lang po, anong ibig niya sabihin na ang bayan ay ibiningit na natin sa kawalan? Hindi po natin matatanggap ang ganitong napaka-general na statement niya. Ipaliwanag po niya sana ito kung anong ibig niya sabihin ito. Dahil pag pinaliwanag niya po ito, sasagutin ko po siya. Hindi po siya maaaring magpintang ng ganito nang wala siyang anumang ebidensya. Ayan si Jose Claire Castro. Ikaw kasi, Robin Bobo, napaka-bobo mong senador. Puro kakatarantaduhan. Yung salitang balat sibuyas o huwag maging balat sibuyas, dapat in-apply mo muna sa iyo yan. Kasi ikaw ang unang-unang balat sibuyas. Nasinghalan lang sa plenaryo. Ethics complaint na ang gustong gawin kay Kiko Pangilinan. Paano pa kung nakaharap mo si Miriam Defensor Santiago? Baka pukpukin ka pa na upuan dyan. Baka bato sa'yo niyan yung mesa sa kabubuhan mo. Pasalamat ka. Wala si Miriam Defensor dyan. Pasalamat ka. Puro kayo kabobohan Kayo mga DDS senators. Laging contradicting ang mga aksyon at mga salita ninyo. Kapag pabor sa inyo, pabor sa kakampi, okay.
bendalo. Okay lang. Kasi, kakampi nyo naman ang makikinabang. Pero, kapag hindi kakampi nyo makikinabang, talagang kulang na lang baluktutin nyo talaga at i-spiral pa, baliin pa ang batas. Para lang maging konbinyente doon sa kasama nyo. Kapag hindi pabor sa inyo, talagang grabe Tukmol dati nga nitong Robin Padilla na to kanina dun sa plenary. Diyos ko dahil humingi ako ng tulong kay Google. Diyos ko dahil nangangatay ulo ko dito kay Robin Padilla sa sobrang sobrang perwisyo, hindi po nakakatulong. Walang maganda talaga tong sasabihin. Wala talaga tong magandang gagawin. Kasi nga po, sa kanya naman na nanggaling kahit sunugin siya, Duterte siya. Mangangamoy Duterte daw siya. Kaya dapat talaga dyan nako. Ito. Isa At tayo po ay saksi sa mga nangyayari. Kaya ako po ay sumasang-ayon sa sinabi ng aming Senate President ng Taong Bayan, Peter Cayetano, na maging Senate President daw ng Taong Bayan si Alan Peter Cayetano. Paano naging Senate President yan ng Taong Bayan? Sinusuka nga yan ng mga Pilipino nung yan ang naging Senate President. mamatsyag po tayo at huwag po tayong parelax-relax lang na parang walang nangyayari. Sapagkat dito po, kapag ito po ang naghusga ay ang kasaysayan, wag naman po sabihin ng inyong mga magiging lahi na kayo'y naupo lang at walang ginawa. Ito po ay tandaan po natin, meron po tayong obligasyon una sa Panginoon Diyos, pangalawa sa bayan natin at sa taong bayan. Huwag po natin kalimutan yun. At napakaganda po nung kanyang sinabi kanina na tayo'y magkaisa, ang kalaban natin korupsyon. Hindi tayong Pilipino ang magkakalaban. Yung pong korupsyon ang kalaban natin. At yung mga mapaggawa po ng mga kwento, mapaggawa ng mga storya, yung mga magagaling manira. Tarantado, ikaw yun Mga kampon mo yun, mga kakampi mo yun Sira ba tuktok mo? May amnesia ka? Nakakalimutan mo, mga kakampi mo yung naninira, gumagawa ng kwento? Bugok ka pala Iyan po ang kalaban natin. Panahon pa lamang po ng mga propeta ni isa na po dyan, si Jesus Christ, peace be upon him. Ang kalaban din niya, fake news. Sabi nga po dati, ang una daw na gumawa ng fake news si Satanas. Totoo po yun, di ba? Kaya dito po sa pagkakataong ito, dapat alam natin kung sino ang kakampi natin. Doon ba tayo sa katotohanan o doon tayo sa fake news? Yun lamang po. Maraming salamat po. So, in behalf ng buong grupo at ni Brother Robin, so addressing ourselves to Christians, Muslims, Parang nawala yung audio ko Okay po ba yung audio ko dyan sa inyo? Ayun, okay pala. kapatid sa Iglesia ni Cristo. Spiritual, lahat pa rin tayo, Pilipino pa rin, bansa pa rin natin to. So ako, sang-ayon kay Robin. Ewan ko sa'yo, bugok. Love your own, syempre. Puro kayo mga bugok Puro kayo mga katarantadon, ginagawa nyo dalawa Talagang magsusuportahan kayo. Sinusuportahan mo pala si Robin, di pa kasalan mo. Oy, mga balat sibuyas, mga tukmol. Puro kayo mga katarantadon dyan sa Senado. Puro kayo pa-astig-astig. Mga duwag naman kayo sa katotohanan. Nagustuhan mo ang vlog ko na to? Mag-subscribe ka na. At mag-comment ka na rin kung ano ang opinion mo dito sa vlog ko. At huwag mong kakalimutan, i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload.
Maraming salamat po, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.